Isa ka ba na dapat katakutan ng kapwa-tao mo? Mga bagay na ginagawa mo sa taong naaargabyado, mga bagay-bagay na nangyayari sa lansangan, mga huwad na gawain na laman ng pahayagan. Bakit hindi mo subukan tumawag sa pangalan ni Itay? Humingi ka sa kanya ng gabay sa pagtawid mo ng tulay, pagkat ang kapalaran ng tao'y hindi mo mababasa. May darating at darating kahit tumusok ka man sa una. Pagkakataon sa buhay, lalabas tunay na kulay. Lahat ng masamang bagay na ginawa mo'y magtitibay at maglalagay sa iyo sa isang madilim na sitwasyon, yaw. At ika'y magsisisi na sana ginawa mo na noon, habang ika'y meron pa pagkakataon na makapagbago. Subalit sa tamang palad, ikaw ay nagpatalo, hanggang sa dumating ang araw na iyong sinabi sa iyong sarili na nasa huli ang pagsisisi. Nangingilagan siya ng lahat ng aming taga-baryo, miyembro ng isang grupo, pangalan niya ay Nardo. Simula pa sa pagkabata ay dumanas na ng hirap, wala ng mga magulang kaya't wala lumilingap, hanggang sa dumating ang araw na siya ay napadpad sa maling landasin, nakahuwaran lang ang katulad. Nagbago ang daloy ng panahon sa kanyang buhay, lahat ng kanyang mithiin at lahat nagbibigay kulay. Ngunit isang araw ay naisip niyang magbago, mamuhay ng tahimik at malayo sa gulo, hanggang sa siya'y napapasok sa loob ng isang lumang simbahan. Doon siya'y nagdasala, doon niya pinag-isipan na dapat na niyang itigil kahit merong pumipigil. Paglabas niya ng simbahan ay may sasakyang tumigil sa kanyang harapan, tinutukan at bigla na lang binawian ng buhay itong si Nardo. Wala man lang testigo,